Because our God is not a God of accidents. The reason kung ba't ka nandito ay may purpose si Lord. May kailangan kang marinig, meron kang kailangan ma-experience, kailangan mo maka-receive. So, hindi aksidenteng in-invite ka, hindi aksidenteng ngayong araw na to, nag-decide kang mag-church. This is not an accident. Amen. This is a God-appointed day for you. Amen. Welcome po sa ating mga kasama dyan sa ating live stream sa Facebook. So, mag-comment lang po kayo dyan and we are happy to be part of your Sunday. Kahit wala po kayo dito, ay kasama namin kayo. Amen. Sino po ang na-bless sa ating praise and worship? Hallelujah. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Every time we sing, we praise, we worship, it's as if ang langit bumababa. Para bang ang lahat ng bigat nawawala and all of a sudden, si Lord lang ang nakikita natin. Tama po ba? Amen. Kanina na-feel ko kasi yon and I just had to encourage somebody today. Hindi ko alam kung sino sa atin ngayon ang may mabigat na pinagdaraanan, but that is the word of God for you. Matthew 11 verses 28 to 30. Come to me, lahat kayo na nabibigatan, and I will give you rest. So baka kasi hinahanap natin yung rest, no, sa ibang bagay, sa ibang tao, sa ibang activities. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, you can never find rest in anyone else or in anything else apart from Jesus. Hindi rin sa jowa, hindi din sa asawa, hindi din sa mataas na sweldo, hindi sa bakasyon. You can only find rest in Jesus. Kaya yun yung action point, lumapit ka sa akin. Kung sino ka man kapatid, sinasabi ng Lord, lumapit ka kay Lord. Baka this is your day. Kung di mo pa nasubukang lumapit kay Lord, tanggapin si Lord sa buhay mo, this is your day. Amen. So, noong nakaraang mga Sundays po, nagkakaroon po tayo ng Kingdom series. Diba? Kingdom Dominion. At nasa third week na po tayo ngayon ng ating Kingdom series. So, to recap, ayan, pwede po ba nating i-flash yung ating slides? This time, hindi na po nawawala. So, nung first Sunday, pinag-aralan natin Kingdom Dominion. Ibig sabihin, ang original calling mo pala is manager ka. Ayan, para po sa mga wala dito ng mga nakaraang linggo, binabalik tayo ni Lord sa tunay mong identity. Ang identity mo ay hindi kung ano yung accomplishments mo ngayon, kung hindi rin kung ano yung tawag sa'yo ng ibang tao, hindi rin kung ano yung expectation sa'yo ng magulang mo, hindi rin kung ano ang tingin mo sa sarili mo. Ang tunay nating identity, first and foremost, is that we are managers. Sabihin mo, managers. Ano bang ginagawa ng manager? Namamahala. So, ibig sabihin, ikaw ang may power, ikaw ang may authority, pamahalaan ang buhay mo, ang finances, ang kalusugan mo, ang pamilya mo, ang lahi, ang langit, lupa, lahat ng nakikita natin dito sa mundo, ipinagkatiwala pala yan ni Lord sa atin kasi naniniwala siyang kaya natin niyang paramihin at palaguin. Therefore, if hindi pala lumalago at hindi dumadami, may problema. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging good manager. Pera man yan, talent man yan, pamilya mo man yan, dapat fruitful eh. Yun ang original plan ni Lord, pero alam nyo, ang plano ni Satanas, palaging sirain. Sirain ang pamilya mo, nakawan ka, paghirapin ka, mabaon ka sa utang, wala kang ganito. Si Satan magnanakaw, sinungaling at destroyer. So wala siyang nais na maganda sa buhay mo. So therefore, kung may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, hindi si Lord po ang sisisihin natin mga kapatid. May kalaban po tayo na totoo, na hindi natin nakikita at totoo siya, si Satanas. Hindi po Satanas yung katabi mo. Kapag kaaway mo at sasabihin mo, demonyo ka. Hindi po yung kaaway mo ang demonyo. Totoo pong may demonyo mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo. Okay po? Huwag nyo na pong tingnan na kaaway nyo yung katabi nyo. Hindi yan ang demonyo. Mamaya, pag nagpakita talaga sa inyo yung demonyo, matakot kayo eh. Hindi po natin kayang arukin kung gaano ang power ng kadiliman ay talagang very real. So you are a manager. You are a manager. Ilkalkit mo yan, itanim mo yan sa isip mo palagi, I am a manager. Ibig sabihin pala, mataas ang tingin ng Lord sa'yo. Hindi ka slave, hindi ka trabahador lang na inuutusan, hindi ka alila. You are a manager. Amen.
Pangalawang linggo, inaral natin na hindi lang tayo manager. Gusto pala ni Lord, sa kaharian niya, partner ka niya. Parang, di ba, parang business partner, ganon. Pag kumita ako, partner kita, may kita ka. So sa kaharian pala ni Lord, hindi tayo lugi. Once we partner with God, panalo ka. Amen? Parang di sila convinced. Last week, inaral po natin na ang lahat ng mga tao nakipag-partner kay Lord, sila ay sumagana, sila ay naging successful, prosperous. Gusto mo bang sumagana ang buhay mo this 2025? Hindi lang sa pera, mga kapatid. Kasi pwedeng mayaman ka pero mahirap ka sa kalusugan. Pwedeng mayaman ka pero may away kayo sa pamilya. Pwedeng mayaman ka pero may depression ka, may anxiety ka. And that is not wealth. Ang tunay po na sumasagana, spirit, soul, and body, masagana ka. At gusto mo bang maging ganon this 2025? Kasi no 2024, parang hindi ganon. Alam mo, ang susi, mga kapatid, is to partner with God. Kung no 2024, ikaw ang nasunod at pinipilit mong sumunod si Lord sa'yo. Lord, dito tayo pupunta, Lord, dito. Alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, hindi natin alam ang future, hindi natin alam ang best. Pero si Lord, alam niya ang best para sa atin. Kaya kapag sinabi ni Lord, anak, dito tayo, kasi dito ka sasagana, dito kita mabibless. Pero tayo, sa katigasan ng ulo natin, hindi, Lord, hindi dyan, dito ako. Pinipilit natin palagi umalis sa presensya ni Lord, kung saan nandun ang blessing. Sasabihin ko po sa inyo, where the presence of God is, naandun ang blessing, mga kapatid. At every time, pinipilit mong lumayo, umalis. Kasi dito ko gusto, Lord. Lagi mo mararanasan, ba't parang kulang, salat, malungkot, wala. Umalis tayo Alam niyo po, susi, bumalik ka lang ulit, Lord, susunod na po ako. Where you lead, I will follow. Amen? Amen. Hindi po tayo malulugi once we partner with God. This 2025, tanungin mo muna si Lord, Lord, saan mo gusto ako? Lord, ito ba ang work na gusto mo for me? Lord, dito ba ako? Lord, ito ba ang pinapagawa mo? Lord, dito. As compared sa Lord, ito ang gusto ko, bless mo ko. Di po ba na 2024, baka marami po tayong mga prayers na ganun Lord, ito gusto ko, diniktahan na natin si Lord, bless mo to. Tapos pag hindi binless ni Lord, anong nangyayari? Tatampo tayo kay Lord. Sasabihin natin kay Lord, kung mabuti kang Diyos, ba't hindi mo ko pinagpapala? In the first place, tinanong mo ba si Lord kung yaan ang plano niya para sa'yo? Lord, bless my relationship. Lord, bless my finances. Lord, bless my career. Promote mo ako. Puro papasok. And yet, hindi po tayo nagkaroon ng time na talagang makinig kay Lord. Yung iba naman, may narinig na kay Lord, pero parang Jonah. Ano ginagawa? Sabi ni Lord, dito pumunta. Saan pumunta? Sa kabilang direksyon. And every time, alam niyo po ba, sa sobrang bait ni Lord, kinakanta natin yon kanina, sukdulang biyaya. Sa sobrang bait ni Lord, kahit sobrang paulit-ulit tayo nagkakasala, paulit-ulit tayong umaalis, paulit-ulit niya din tayong binabalik sa Kanya. Grace yon, grace, grasya, awa, biyaya, sukdulang biyaya ng Panginoon na sa katigasan ng ulo natin, binabalik pa rin niya tayo sa tamang direksyon dahil ganun niya tayo kamahal, ayaw niya tayong mapahamak. Kaya maganda pala makipag-partner tayo kay Lord this 2025 kung gusto natin maging good managers tayo. Lord, gusto ko maging good manager ng pera na pinagkatiwala mo sa akin. Kung 2024, winaldas ko sa mga walang kwentang bagay. Tapos nagtaka ko, wala akong ipon, walang tubo, walang ganyan. This 2025, why don't you seek God? Sa relationships mo, sa family problem mo, sa asawa mo, sa lahat po ng area natin, ini-invite ka, nandyan na yung kamay ni Lord, o tinatanong ka na lang niya, anak, sama ka? Anak, ready ka na ba makipag-partner sa akin? Kamay mo na lang iniintay ni Lord. Yes, Lord, partner tayo. Kung saan ka, doon ako. Susunod na ako. Ikaw ang mauna, susunod ako. Amen po? At hindi po mahirap, mga kapatid, kasi alam niyo si Lord, nagbibigay na siya ng mga direction, instruction, leading kung saan tayo pupunta at kung ano ang gagawin natin sa pamamagitan ng salita niya. Nandito po. Kaya hindi po mahirap.
Hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung saan ko gagawin. Nagsasalita po si Lord. Hindi po totoong hindi siya nagsasalita. Ang totoo, hindi lang tayo nakikinig. Lord, bakit di ka nagsasalita sa akin? Ba't sa kanya may word? Ba't sa akin wala? Kapatid, binuksan mo ba yung Bible mo? O baka puro Facebook lang ang binubuksan mo? May sinasabi na si Lord, pero hindi, ito gusto ko eh. And then magtatanong tayo, bakit may problem? Bakit may consequence? Because nagbibingi-bingihan po tayo sa tinig ni Lord. And then pag nandun na tayo sa sukdulang baba, yung walang-wala ka ng malapitan, sirang-sira ka na sakit ka na. Alam nyo, may vision nga sa amin nung isang Friday sa prayer. Kung kailan dugo na, kung kailan sakit ka na, doon ka lang ulit lalapit kay Lord. Napansin nyo po ba yon? Na kung kailan desperate na tayo lagi, kung kailan sobrang broken, doon ka lang ulit babalik kay Lord. Biyaya niya rin yun. Kasi ginagamit niya yung mga brokenness and problem para maalala mo siya ulit. Anak, nakalimutan mo kasi ako. Ako yung source ng lahat. Source ng love, source ng peace, source ng joy, source ng yaman, source ng pera, source ng kalusugan. Nakalimutan mo na dumikit sa source. Kaya gagamitin ni Lord kahit pa po yung mga masasakit na pangyayari at mga problema para lang ibalik tayo sa Kanya. Isn't God so good? Hindi ba sobrang buti ni Lord? Amen. Isang malaking amen doon. Ngayong linggong pong ito, nalaman na natin ang identity ko pala manager. So lahat ng mga pinagkatiwala ni Lord sa akin, nasa akin pala ang choice kung paano ko ito gagamitin. Tama po? Hindi po natin pwedeng i-blame si Lord na, Lord, ba't ako naghirap? Tatanungin tayo ni Lord, paano mo ba ginamit yung perang pinagkatiwala ko sa'yo? Lord, ba't ako nagkasakit? Paano mo ba ginamit yung kalusugan, yung time na binigay ko sa'yo? Lord, ba't ako may away? Ba't ganito, may ganito? Paano mo ba hinahandle yung relationships na pinagkatiwala ko? Sa makatuwid, mga kapatid, may choice po tayong lahat kung paano natin ginagamit yung mga binigay ni Lord sa atin. Yung mga nakikita natin nagbubunga, it means they are doing something right kasi sumasagana. Baka this year, maaring tanongin natin ang mga sarili natin, Lord, what am I doing wrong last year? Na po pwede kong baguhin ngayon this year. Sa ang area ng buhay ko, hindi ako nakipag-partner at sinunod ko lang kung ano yung gusto ko at hinahatak kita, Lord, doon. Pinipilit ko yung gusto ko. Sa sobrang pilit ko, lalo lang akong nasasaktan. Lalo lang ako nawawalan. Pero this year, Lord, I want to partner with you. Show me the areas of my life that I need to surrender to you and partner with you. Amen. This Sunday, pag-aaralan po natin is about kingdom possession. Sabihin nyo nga po, possession. Possession. Kapag naririnig po natin ang salitang possession, alam ko una nyo naiisip. Ano? Masama, di ba? Lagi siyang related sa demonic possession. Demonyo, na-possess ng demonyo. Alam nyo ba si Satanas? Palagi niyang tinitwist yung mga original words para maging pangit. In original, ang word na possession, create yan ni Lord para maging maganda ang layunin. Pero kinukuha yan ni Satanas, tinitwist niya. Kaya pag narinig mo yung term na possess, ay napuposes, sinapian. Ay, mga kapatid, babalikan po natin anong original na plano ni Lord para sa atin. Ikaw ay mag-possess. Hindi maposes ng demonyo, kundi ikaw ang mag-possess. Ikaw ang mag-conquer. Sabihin mo, conqueror. Alam niyo po ang ibig sabihin ng conqueror? Ikaw ang magtatagumpay. Ikaw ang mangunguna, ikaw ang mananalo. Hindi ikaw ang mapoposes, ikaw ang magpoposes. Hindi problema ang magpoposes sa'yo, ikaw ang magpoposes sa problema. Ikaw ang tatapak at ang problema, ang demonyo, nasa ilalim ng paa mo. Gusto niyo po yun? Na this 2025, hindi ka talunan, hindi ka depressed, hindi ka mukmok, hindi ka laging self-pity, hindi ka laging kawawa. You are a conqueror.
Yan ang plano ni Lord para sa atin. Tingnan mo ang sarili mo na ikaw ay panalo, victor, conqueror, because He already won it on the cross. Pwede natin yang i-claim para sa ating mga sarili. Amen. Para maintindihan po natin ang ibig sabihin ng word na possession, balikan po natin, saan ba unang binanggit sa Biblia ang word na possession? Meron po tayong tinatawag na the law of first mention, na in-explain na sa atin to ni Pastor Rading, no? Ang ibig sabihin po nito, para maintindihan mo yung word, yung ibig sabihin ng word na yun sa Bible, hanapin mo saan siya unang binanggit. The law of first mention. So, pwede po bang paki-flash? Ayan, nawala po. Okay. Ayan. Bago po yan. Psalm 8, verse 6 to 7. Nakalagay po dyan. You have delegated to them rulership over all that you have made, with everything under their authority, placing earth itself under the feet of your image bearers. Napakaganda po nitong verse na to sa Psalm 8, mga kapatid. Ang sabi po dito, si Lord daw, dinelegate. Ano ibig sabihin ng dinelegate? Sa mga nagtatrabaho dito sa corporate. Yung mga may posisyon dyan, i-delegate ko tong trabaho na to sa'yo, Joy. Ito sa'yo, Chel. Ito sa'yo. I-delegate ko. Ibig sabihin, ini-entrust, pinagkakatiwala, ina-assign sa'yo. Ganon. So sabi dyan, pinagkatiwala at inassign daw, dinelegate daw ni Lord. Kanino? To them. Sino yung them? Tayo po yon, mga kapatid. Lahat ng tao. To them. Dinelegate daw sa atin ang ano? Ano po? Lakasan po natin. Rulership. Ibig sabihin, ikaw pala ang may kapangyarihan at may authority saan? Over all that you have made. Napakaganda po ng verse na to, mga kapatid. At kung maintindihan po natin, hindi ka na magiging victim this 2025. You will be a victor. You are made to rule over. Over. Sabihin mo, over. Nasa ibabaw at hindi nasa ilalim. Ano daw ang pamumunuan mo? Lahat ng dilikha at nakikita mo sa mundo. Kasama problema? Yes. Kasama kalusugan? Yes. Kasama pera? Yes. Ikaw ang nasa taas. With everything under their authority. Napakagandang mga salita po. Rulership and authority. Yan po ang binigay ni Lord sa atin. Yan ang original plan ni Lord. You are a ruler and you have the authority. I have the authority. Kaya lagi mo sasabihin sa sarili mo, ruler ako, manager ako, I have the authority over this problem. Kaya hindi ko papayagan to sa loob ng tahanan namin. Sakit, lumayas ka. Pag-aaway, lumayas ka. Wala kang karapatan. Ako ang may authority. Tandaan niyo po, kung sino ang may authority, siya dapat ang masusunod. Tama ba? Amen! Kaya lang po ang problema, hindi natin ine-exercise yung authority. Kaya hindi umalis. Ang mga demonyo hindi lumalayas kasi walang nagpapalayas. Naantay lang pala ni Lord, tayuan mo yung authority mo. Hindi ka mahina, malakas ka, may power ka, may authority ka, may rulership ka. Pinapaniwala lang ni Satanas ng social media, ng mga kung ano-ano trend ngayon, na sige, magmukmuk ka, maawa ka, kawawa ka, wala kang power. You are so weak. When in fact, na sinasabi po ng salita ng Diyos, you are so powerful. Bakit natin pinapaniwalaan ang kasinungalingan ng napakasinungaling na si Satanas? Mga kapatid, may sasabihin po ako sa inyo. Kung may kilala kang scammer, na nang scam sa'yo sa maraming tao ng 1 million pesos pahigit, at alam mo ang mukha, alam mo ang pangalan, marami na siyang ninakawan, at isang araw lumapit siya sa'yo, nag-aalok ng business opportunity, at alam mong scammer siya. Makikipag-partner po ba tayo doon sa scammer? Na alam mong scammer siya? Ano pong tawag sa atin kapag nakipag-partner tayo sa scammer?
foolish, mangmang or tanga. Alam mo na sinungaling, naniwala ka pa rin, nakipag-partner ka pa rin. Tama po, wala sa taong nasa matinong pag-iisip ang makikipag-partner sa isang sinungaling at magloloko, lalarantarang lolokohin siya. Tama po ba? Pero bakit? Bakit tayo nakikipag-partner kay Satanas? Kapag sinasabi niyang kawawa ka, wala kang power, hindi ka na-aasenso, wala ka na pag-asa, hindi na kayo magkakayos ng pamilya mo, sinungaling siya. Alam niyo po ba na ang pangalan ni Satanas sa Bible ay the father of lies, tatay ng lahat ng mga sinungaling. So why do we believe his lies? Ano pong tawag sa atin? Oo nga, kawawa ako. Mang. This is the year to exercise wisdom. Alamin mo kung sino ang boses na naririnig mo. How will you know? You always spend time with God. The only reason why we cannot recognize the voice of God is because we do not spend enough time with Him. That is why hindi mo malaman kung deception ba to, truth ba to, pandaraya ba to, katotohanan ba to, kasinungalingan ba to, totoo ba to. You do not know because you do not know the voice of truth. Meron po akong encouragement sa inyo ngayong umagang ito. Stop listening to the lies of the enemy. Matagal na tayong pinuloko, pinaglalaroan, pinagsisinungalingan ng kalaban. This 2025, pwede mong sabihin sa kalaban, hindi na ako maniniwala sa'yo. Kay Lord ako maniniwala. Kung ano ang sinabi ni Lord patungkol sa akin, yun ako. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa'yo, mga kapatid, siraan ka man, pag-usapan ka man, pag-chismisan ka man, ang sinabi ng tatay mo, you are His precious child, you are His daughter, you are His beloved, you are special, you are so loved and valued. That is the truth. And that is what we should believe. Ulit-ulitin mo sa sarili mo ang truth. Amen. You are an image bearer. Sabi doon sa last line, dala-dala mo yung wangis ni Lord. Wangis ni Lord, create ka ayon sa wangis niya. Kaya nga sa atin ibinigay yung power, authority, rulership over everything. Kasama po emotions ko, kasama emotions. Kasama po lahat ng mental health problems, kasama yan. Ikaw ang mangunguna, ikaw ang dapat nasa taas niyan. Amen. Convinced na po ba kayo of your identity? That you are a manager, you are a partner, you are a ruler. You have the authority. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang convinced na ba? Mukhang confident na? Amen. Sabihin mo, you are a conqueror, kapatid. Ayan. Sige, lahat daw ay magsasubmit sa ating mga paa, sa ating authority. So, lahat, tandaan nyo, lahat magsasubmit sa authority mo. Pero may disclaimer po dito mga kapatid. Magsasubmit lang ang lahat under your authority kapag, may order po kasi yan eh. Si Lord, under ni Lord, tayo, submitted tayo kay Lord, at kapag submitted po tayo kay Lord, submitted din ang lahat sa atin. May condition po. Hindi mo pwede basta i-claim to na, in Jesus' name, sakit, lumayas ka. Pero ang tanong, submitted ka ba kay Lord? Kasi alam, kahit mga demonyo, alam hindi ka nga nagbabasa ng Bible mo eh. Tapos papalayasin mo ko, in Jesus' name, lumayas ka. Alam po nila, if we are submitted to God, alam. Ay, ito si Marshall, submitted yan kay Lord. Naku, may badge yan, may authority. Naku, wala tayong choice. Pag pinalayas tayo yan, lalayas talaga tayo. Alam nila ang authority mo kapag submitted ka kay Lord. So the secret is to submit to God first. And then the others will submit to you. As you submit to God, the rest will submit to you. Meron po ako napanood sa social media, sa TikTok. Sabi ng preacher, lahat tayo gusto natin ng Savior. Tama ba? We all want a Savior. Lord, save me. Lord, help me. Lord, bless me. Lord, promote me. Savior, save me. But we do not want a Lord.
We do not want a master. Pero tandaan po natin, Jesus is not just a Savior. He is also our Lord. At inseparable po yun, mga kapatid. Hindi pwedeng Savior lang ang gusto mo, pero ayaw mo ng Lord. Ang ibig sabihin kasi ng Lord, siya ang masusunod sa buhay mo. Di ba? Palagi natin sinasabi, nasa Bible, if we confess Jesus as your Lord and Savior. So, hindi pwedeng, ayoko ng Lord. Dito sa area ng love life ko, Lord, hindi ka Lord Huwag mo pakikialaman ang desisyon ko sa love life ko. Lord, save me sa mga sakit ko sa puso. Save me, Lord. Pero ayaw mo ng Lord. Sinasabi na ni Lord, paano kang hindi masasaktan? Pero, Lord, ayoko dyan. Dito pa rin ako. Pero, Lord, save me. Foolishness po, mga kapatid. Naintindihan po natin. Submit to God. Make Jesus the Lord of your life. And then, everything will submit to you. Amen. Okay. So, clear na po tayo na dapat submitted tayo kay Lord. Si Jesus ba ang Lord and Savior mo? Si Jesus ba ang Lord and Savior mo? O Savior mo lang siya? Tinanggap mo lang siya kasi gusto mo ng healing, gusto mo lang ng prosperity, pero pag pinag-uusapan na yung Lord, ayoko yung Lord, maraming bawal dyan. KJ dyan, kapag dyan sa Christian, ako, hindi mo ma-enjoy yung buhay mo dyan. Kabaliktaran, kasi nungalingan po ni Satanas yun, sa totoo lang. Ang pagiging Kristiyano po is actually the best experience and the best decision that you can make in your life is to make Jesus your Lord. Bakit? Siya ang may lalang eh. So, ibig sabihin, kung siya ang may lalang, alam niya kung anong best sa akin, at kapag sumunod ako sa kanya, I will experience the best. Siya ang may likha sa akin. Alam niya ko inside out. Bakit ko ipagkakatiwala ang future ko sa mga tarot cards, sa mga manifesting this 2025? Bakit ko pagkakatiwala ang future ko sa tao na nagbabago, sa pera, sa trabaho na nawawala? Ba't hindi ko ipagkakatiwala sa kanya na lumikha at nakakaalam ng good future ko? Sa kanya na hindi nanaising saktan ako. Sa kanya na hindi kailanman nanaising madurog ako. You want to avoid pain, unnecessary pain this 2025, submit yourselves to God. Make Jesus your Lord and not just your Savior. Amen. Okay, so the law first mentioned. Saan po unang binanggit ang word na possession? Sabi dyan sa Genesis chapter 22 verse 17 to 18. Binigay po yung word na possession kay Abraham. Pinangako ni Lord na, Abraham, pararamihin kita. Alam niyo po ba kung kailan sinabi itong promise na to? Tingnan niyo, ang ganda oh. I will greatly bless you. Okay, I will greatly bless you. Sisiguraduhin ko na yung angkan mo ay dadami. Yung mga anak mo, will take possession of the city gates of the enemies. Ibig sabihin po, pati yung mga kalaban nila, sila daw ang mananalo, at yung mga ari-arian ng mga kalaban nila mapapasa kanila, they will take possession, yung lugar ng kalaban nila mapupunta sa kanila. Because you have obeyed me, the entire world will be blessed through your seed. Nangyari po to, binigay po yung napakagandang promise ito. Alam niyo pong kailan? Nung sumunod si Abraham na isuko ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. May hiningi si Lord. May pinagawa. At sumunod si Abraham kahit hindi niya naiintindihan, bakit kailangang ialay yung anak ko? Di ba si Lord nga nagbigay niyan? Bakit pinapaalay ni Lord? Pero alam niyo, it was a test of faith. There are times, iti-test ni Lord yung pananampalataya mo sa mga parang hindi mo maaarok, hindi mo maintindihan. Pero dahil nagtitiwala si Abraham na ang Diyos ay mabuti, wala siyang sasabihin na ikakapahamak ko, sumunod siya. We must never doubt God, mga kapatid. We must never doubt what God says to us. Hindi ka ipapahamak ni Lord. Lahat po ng pinapagawa niya sa atin ay para sa ating ikabubuti. So dahil sumunod si Abraham, hindi naman namatay yung anak niya eh. Test lang yun.
Kaya mo bang isuko kahit yung pinakamamahal mo? Kaya mo bang ibigay kahit yung trabaho mo na binigay ko sa'yo? Paano kung hingin yan ni Lord isang araw? Kaya mo ibigay? Yung trabahong sobrang tagal mo pinag-pray? Yung jowang sobrang mahal mo? Yung cellphone? Yung pera? What if hingin ni Lord isang araw? Yung business? Hindi nga anak Paano kung anak ang hingin? Meron na po ba sa atin dito naka-experience, hiningin ni Lord yung anak mo? Sabi ni Lord, ialay mo. Feeling ko walang makakagawa. Pero alam nyo, kahanga-hanga ang pananampalataya ni Abraham. Lord, di ko maintindihan, pero nagtitiwala akong mabuti ka. At dahil dyan, nangako si Lord, dadami ang ari-arian mo. Dadami ang yaman mo. Pati mga anak mo, yayaman. Pati lahat ng mga anak mo pa, yayaman. Ang ibig po sabihin ng possess, own, sayo na. Ariin mo, binigay. Kinuha mo, tinapakan mo, sayo na. At walang makakaagaw niyan. Possession ko. Naiintindihan niyo na po yung word na possession? Sayo. Sabi mo, sayo. Akin. Sa akin. May mga pangako ba si Lord sa'yo na hindi pa nagiging sa'yo no 2024? Alam niyo, gusto ko po kayong encourage this 2025. This is the year to possess. This is the year to own. Alam niyo, yung pangakong yun kay Abraham, kung gaano katagal bago natupad, sa Genesis 22, sinabi na ni Lord, I will bless you, Abraham. Pati lahat ng mga descendants mo. Alam niyo kung gaano katagal natupad? 600 years pa! Sino po dito gusto mabuhay ng 600 years? Noong araw po kasi mahaba pa ang buhay ng tao. Mula kay Abraham, bumaba kay Isaac, bumaba kay Jacob, bumaba sa 12 tribes ni Israel at ni Jacob. Hindi pa nila agad nakita yung pangako. Ano pong ibig sabihin nun? There are times pala, may waiting period. May waiting season. Pero hindi ibig sabihin, hindi na matutupad ang pangako. Ayan, pinakita ko lang po yung timeline para makita nyo kung ilang generation yung lumipas, hindi pa natupad yung promise. Pero ibig sabihin ba nun, sinungaling si Lord? Ibig sabihin ba nun, masama si Lord? Ibig sabihin ba nun, walang pakialam si Lord? Hindi po mga kapatid. May purpose, bakit pinaghihintay tayo ni Lord sa katuparan ng pangako niya? At pagdating sa Joshua 1:1:1, ang ganda, di ba? 1:1:1, Joshua 1 verse 1. Eto na, patay na si Moses. Nakalabas na sila dun sa Red Sea. Alam niyo po yung movie na yun, yung nahati yung dagat? Lumabas sila. Kaya lang, namatay si Moses, namatay yung leader, so paano na? Wala na magli-lead sa atin sa lupang pangako, dun sa blessing. Pero, pagkamatay ni Moses, ni-raise up si Joshua. So, nalaman natin, hindi pa tapos si Lord. Kahit namatay na yung leader, meron pang ni-raise up na isa. At sabi dito, tingnan nyo, Joshua 1 verse 1:1, sabi ni Lord kay Joshua, ikaw ang magpapatuloy. Dalhin mo ang mga tao dun sa lupang pangako. So, for 600 years, ang vague naman, parang ang labo ng pangako, walang detalye, walang kung kailan mangyayari, pero sumunod lang sila. Sige, magantay lang tayo. Pero dito po sa Joshua 1 verse 11, tingnan niyo po sabi, go through the camp and instruct the people, pack your bags, for within 3 days, you will cross to conquer and occupy the land that Yahweh your God is giving you to possess. May timeline na binanggit. Ilang araw na lang daw? Ay. After 600 years, pumipiyok na ako dito mga kapatid. 3 days na lang, eto na. Hindi na po na-feel yung excitement nila. Yung finally, eto na, may time na. Alam niyo po, sino po dito yung mga babaeng hindi pa kinakasal? Pero may jowa na. At nandun ka na sa age na marrying age ka na. Diba? Palaging inaasar yung mga babae eh.
Kailan ba? Kailan ba luluhod? Kailan ba magpo-propose? Di ba mga lalaki? Palaging, kailan ba? Ba't ang tagal? Ganyan. Sabihin naman ng mga lalaki, chill lang kayo. Naalala ko, si Daniel sabi niya dati, chill lang kayo. Kailan ba? Pero dumating na ba? Dumating na. Finally, natapos na. Alam mo mga kapatid, hindi ka forever maghihintay. This is the year. This is the year. Marami po sa atin, matagal ka nang naghihintay. But for many of us, I want to encourage you, this is the year na matutupad na. That you will possess. Hindi lang yung sing-sing. But pag mga ganyang usapan, active na active kayo. That you will possess what? The promise. Hindi lang po sing-sing. May pinramis si Lord sa'yo last year pa, 20 years ago. Aayusin ko ang pamilya mo, gagaling ka sa cancer. Makaka-recover ka sa depression. This is your year to possess. Sabihin mo, akin yan. Akin yung pangako na yan at makikita ko na in 3 days. Sa kanila, in 3 days. Pero ang ibig sabihin po sa atin, may timeline na. Kaya ma-excite ka. Pag sinabing may date na yung kasal, ma-excite ka na. Pag sinabing nag-propose na, ma-excite ka na. Ibig sabihin na, ayan na. It's time to conquer and occupy the land I am giving you to possess. Kung mga nakaraang araw, napaka-question mark. Lord, may promise, pero kailan ako magkaka-baby? Kailan ako yayaman, Lord? Kailan ako papayat? Alam nyo, maliliit na bagay lang yan, pero hindi lang yan ang sinasabi ni Lord. Kailan namin makukuha ang buong Marikina para kay Lord? Kailan namin makukuha ang pipino para kay Lord? Kailan namin makukuha yung mga schools dito, yung CIS, yung Marikina Elementary? Kailan yan makukuha para kay Lord? This is the year. It's time for you to conquer and occupy. Pag tinapakan mo, sa'yo. Pag pinuntahan mo, sa'yo. Pag kinuha mo, sa'yo. Sabihin mo, I will possess the promise. This is the year of owning the promise. Then this is my question for you, kapatid. Do you have a promise na pwede mong i-own? Because it's useless to own a promise if you do not have a promise. Nagets nyo yung sense, yung logic? Anong ikiklaim mo? Anong ipoposes mo? Wala ka namang nakuhang pangako. At hindi ka rin nakinig sa nangako. When was the last time? When was the last time you heard a promise from God? Nung ano po, Pastora, nung November 1? Hindi ka pa sure. When was the last time na nag-devotion ka, na binuksan mo yung Bible mo? You cannot own if you do not have a promise. Anong ipoposes mo? Wala ka nakuha. Kaya alam nyo, ang exciting na part dito, para doon sa mga ang tagal-tagal na nakikipaglaban sa panalangin sa mga promises nila. Pero para din to, doon sa mga wala pa. This is your year to get your promise. Makinig ka, manghingi ka kay Lord ng promise. So, tingnan nyo nilinaw na ni Lord. Kailan daw? Kailan daw sila tatawid? In 3 days. May clarity. This is the year, mga kapatid. This is the year. Do not miss spending time with God because when you spend time with God, bibigyan ka niya ng clarity.
Concerning kasal man yan, concerning love life, pera, promotion, trabaho, ministry, baby, kung ano pa man yan, relationship mo kay Lord, may clarity. Hindi na ngayon parang naka-question mark or lutang. This is the year of clarity. Nagsasalita na si Lord ng mga specific na instructions, kaya kailangan nating makinig. Saan sila pinapapunta? Sa Canaan, sa Promised Land, at binigyan na ng border. Sa west, sa south, dito lang, sa north, sa east, eto lang yung mga lugar. Binigay na specifically. What? Anong gagawin? Lahat daw ng tapakan, lahat daw ng puntahan sa kanila. At sino daw ang gagawa nun? Lahat sila sama-sama. Walang maiiwan. At paano nila gagawin yon? Papalayasin daw, eto po mga kapatid, pakinggan niyo po. Papalayasin daw yung mga kalaban na nakatira dun sa lupang gusto nilang iposes. Kasi may mga nakatira dyan na dati. Pero sabi ni Lord, binibigay ko na yan sa inyo, pero papalayasin nyo yung mga kalaban. May work. Kaya may papalayasin ka, kapatid. Hindi yung asawa mo. Hindi din yung kaaway mo, yung kapatid mo, hindi yan ang palalayasin mo. Ang palalayasin mo, yung kaaway. Iisa lang naman pong kalaban natin si Satanas. Siya ang palalayasin natin. Kaya this 2025, sa utak mo, sa mental health mo, palayasin mo si Satanas. Palayasin mo sa tampo-tampo sa puso, palayasin mo siya. I-possess mo, ikaw dapat ang may authority sa buhay mo Amen. So, 3 point lang po. Yung sinabi doon sa verse, sa Joshua 1 verse 11. 1:11. Ano po sinabi? Ang utos niya sa mga tao, mga taga-Hope from Heaven, this is it. This is it. Paano po pag sinabi ko sa inyo, lilipat na tayo sa bagong building. Sariling building na natin. Hindi sila masaya. Sabihin ko sa inyo, hakutin na natin yung mga gamit na nandito. Pack your bags. Pero yung sa kanila po kasi, dahil sa ibang translation po nakalagay, pack your bags. Sa ibang translation, ang nakalagay, prepare and bring what you need. Sa ibang salita, dalhin mo lang kung ano ang kailangan. Lilipat na kayo, di ba? Lipat bahay. Hindi mo na pwedeng dalhin lahat. May mga iiwanan. Meron po ba kayo kakilalang hoarder? Yung lahat ng mga gamit, kahit sobrang 50 years na, sige, magagamit pa to plastic. Sige. At ang bigat-bigat na. Ba't ka tumatawa, Ate Girlie? Masakit man, pero meron na tayong mga kailangang iwanan. Yung hindi makakatulong, yung hindi kailangan, iwanan. Ang sabi po sa kanila, ang instruction, pack your bag, dalhin mo lang kung ano ang kailangan doon sa Promised Land. Iwanan ng luma, iwanan ng nagpapabigat, tingnan niyo po yung dala-dala niya. Ang bigat-bigat, di ba? So this 2025, kapatid, ano yung mga nagpabigat sa iyo ng 2024? Oras na para iwanan yan. Dalhin mo lang kung ano ang kailangan. Amen. Ano ang mga nagpabigat sa journey mo last year? Ikaw lang makakasagot niyan. Ano ang mga ugali, habits at karga natin na kailangan na nating iwanan? Sa season natin ngayon, may mga lumang pamamaraan ba tayo na kailangan na rin nating baguhin? Yes. Yes. Kung ang promise sa akin, magkaka-baby na ako, kailangan ko lang mag-diet. Kailangan ko lang baguhin yung yam-yam-yam. Hindi na pwedeng yam-yam-yam-yam lagi. Kasi kung kakain pa rin ako ng kakain ng marami, sabi ng doktor, mag-reduce ako, mag-diet ako, may promise na magkaka-baby ako, pero hindi ako gumawa ng dapat kong gawin, hindi ko rin makukuha yung promise. So ganito po yan, may promise pero may part ka rin. May sacrifice, may iiwanan. Pangalawa, sabi dito, ligpitin na yung mga bag. Dalhin lang kung ano yung kailangan. So, na-imagine nyo po ba yung kaguluhan doon sa kampo? 12 tribo yun. At grabing daming tao yan, milyon-milyon. So, imagine nyo, lahat sila, anak, yung bag mo, sige, ano yung mga dadalhin, ano yung mga iiwanan? Lahat sila nagiging abala. Merong pangalawang sinabi doon, conquer together. Ano ibig sabihin nito? Doon po kasi sa 12 tribes,
Ito interesting. Merong 2.5 na tribo na hindi na, yung lupa nila hindi sa promised land. Sabi nila kay Moses, dito na lang kami bago tumawid. Dito na lang yung lupa namin. Okay na kami dito. Hindi na kami sasama dun sa pagtawid. Ito na yung portion namin. Bigay nyo na to sa amin. 2.5 tribes. Tribe ni Reuben, tribe ni Gad, at kalahati ng tribe ni Manasseh. Sabi nila, dito na kami. So pumayag si Moses. Sige, pagdating natin doon, sa inyo tong portion na to. Nandun na sila. So, pwede nang hindi sila tumawid, di ba? Pero alam nyo, sabi ni Joshua sa kanila, mga kapatid, alalahanin nyo yung pangako nyo. Tutulungan nyo yung mga kasama nyong ibang tribo na makatawid at makonquer yung promised land at saka kayo babalik. Kahit na nakuha nyo na yung promise nyo, tutulungan nyo yung iba na makuha yung promise nila. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ganda-ganda. Nakuha na nila yung promise nila, so pwedeng bye-bye, bahala na kayo. Pero alam nyo, pinaalala ni Joshua, nangako kayo, you will help us. You will cross over, tutulungan nyo kami, at pagkatapos na panalo na natin, na-conquer na natin, balik na ulit kayo dyan. We will conquer together. Gusto ko sabihin sa inyo ngayon, kapatid, walang maiiwanan sana. Sama-sama, tulong-tulong. Kung meron sa atin dito, nandito ka na, ang saya-saya mo na. Bakit hindi mo naman abutin yung kapatid mo na nandito pa? Bakit hindi natin sila tutulungang makakonquer din? Hindi po tayo mag-iiwanan. So walang maiiwanan. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi kita iiwanan. Sama-sama tayong tatawid, sama-sama tayong magko-conquer. We will conquer together. Para saan pa po't naging church family tayo, mga kapatid, kung mag-iiwanan lang din? So, sinong pwede mong i-reach out this year na tulungan, na bumangon at bumalik kay Lord? May mga tao ba na kailangan mo lapitan? At pag ikaw naman ang nangailangan, may matatakbuhan ka ba? This is the year na hindi ka na dapat mag-solo. This is the year na hindi ka na dapat magmukmok, mag-isolate. Kasi mayroon kang family. Who will help you conquer? Huwag mo nang paniwalaan ng kasinungalingan ng kalaban na sinasabing walang nakakaintindi sa'yo, walang tutulong sa'yo, bahala ka dyan sa buhay mo. Habang sila masaya na sa buhay nila, nagre-recover, ikaw nandyan ka pa rin. Hindi po yun totoo, mga kapatid. That is one big lie. Because we conquer together. Pangako natin yan sa isa't isa bilang pamilya. We conquer. We are a one body. Pag may sakit ang isa, may sakit lahat. Amen. So, noong 2024, sinolo mo lahat, this 2025, hindi ka na magsosolo, di ba? So this year, we will lead and we will help others. That is how we possess. United with unity. We can never possess, hindi po natin pwedeng angkinin yung mga territories na binibigay ni Lord sa atin kung hati-hati po tayo, may pag-aaway-away, may chismisan, may samaan ng loob. We need to be united. For there is blessing in unity. God commands a blessing in unity. Amen po. And the last thing that they did, nasa Joshua chapter 2, verse 16 to 8. Nag-pack na sila ng bags. Nangako yung mga nakakuha na ng parte nila, natutulungan nila yung the rest. At lastly, ito po. Sabi ni Joshua, mangako kayo na kung paano nyo sinuportahan si Moses, susuportahan nyo rin ako. May bagong leader na eh. Sino na yung leader? Si Joshua. Pero nung si Moses pa yung leader, sabi nila, Moses, kahit saan pumunta, kung ano man ang sabihin ni Lord sa'yo, susunod kami, tutulong kami, magsasubmit kami. At alam nyo, ang ganda po nung sinabi nila dito kay Joshua, babasahin ko po. Sabi po nung mga tao kay Joshua, ayan, basahin natin para
straight. Joshua, ayan, verse 16, 1 verse 16. Sumagot sila kay Joshua, Joshua, gagawin namin ang lahat ng inuutos mo. Pupunta kami kung saan mo kami papupuntahin. Susunod kami sa'yo. Kung paano kami sumusunod kay Moses, susunod din kami sa'yo. Samahan ka sana ni Lord sa lahat ng ginagawa mo at sabi niya dito, magpakatatag ka lang at lakasan mo lang ang loob mo. Sabi ng mga tao kay Joshua, Joshua, hindi kami magre-rebelde, tutulungan ka namin. Ano pong ibig sabihin nun? Let us support the vision of God. At ano po yung vision? Si Lord po nagsasalita sa ating mga leaders, sa mga pastor, sa mga core, sa mga binigay ni Lord na mga authority sa simbahan, kung saan tayo dadalhin ni Lord. So sabi ni Joshua, dito tayo pupunta. At ang sabi ng mga tao, sige, sasama kami sa'yo. Mga kapatid, we can only possess what God is giving us if we will also submit and support God's vision na ibinibigay niya sa ating mga leaders. When there is rebellion, when there is criticizing, complaining, ayan si pastora or si pastor, mali-mali naman yung mga narinig yan kay Lord eh. Or parang patuloy po nating nagre-rebelde tayo sa mga nilagay ni Lord over us to lead us. Alam niyo po, hindi ko po to sinasabi para sumunod kayo sa akin or kung ano man. Pero, na ito po ang susi, mga kapatid. Kailangan po, united tayo sa vision. Hindi po pwedeng may kanya-kanya ang gusto ni Pat na vision dito, gusto ni Alex na vision ito, gusto ni Laika na vision ito. Pero ito ang vision na binigay ni Lord sa atin eh. John 15:16, go, bear fruit, and let your fruit remain. So kung ito ang vision na sinasabi ni Pastor Rading, pinasa sa akin, masaya ako kasi yung HHCC family sinasabi, we will support you, Pastor. Kung ito po ang vision natin, we will support you, Pastor. Kung sa Pipino tayo, kailangan natin ng volunteers, we will support you, Pastor. We will support, hindi niyo po ako sinusuportahan dahil sa akin. Sinusuportahan niyo po ako dahil naniniwala kayo na si Lord ang nagbigay ng vision. And we are just being faithful to the vision. Amen? Huwag niyo po akong sundin kung alam niyo hindi galing kay Lord yung pinapagawa. Pero alam niyo, may blessing po in submission and in honoring the God-given authorities na binigay ni Lord sa inyo. Cell group leader mo man yan, pastor mo man yan, core leader man yan. Kapag nagsasabit ka, hindi mo sinisiraan, hindi mo chinichismis, hindi mo pinaghati-hati, there is blessing. And gusto ko po i-challenge kayo to end this Bible study, let us all work together. Ang laki-laki po ng i-conquer natin, buong Marikina, San Mateo, Tumana, Pipino, baka may Quezon City, Pasig pa nga, di ba? Kung saan nyo gusto, pwede. Sa mga office nyo, sa mga, mag-Bible study tayo dyan, magsimula tayo dyan. Conquer natin. At hindi ko po yun kayang gawin mag-isa. Kailangan po tayong lahat nandun. Kung saan ka nilagay, dun ka magbunga. Amen. So, paano ba natin matutulungan yung mga leaders na itinalaga ni Lord sa church para maitupad ang vision na binigay ni Lord? Pinagpipray ko ba yung mga leaders ko sa church? Do I submit and support o do I chismis-chismis lang? Do I pangit naman ang sistema dyan simbahan na yan. Alam niyo po, if you think that vision of the church ay hindi na yun ang vision mo bilang Kristiyano at hindi ka dito lalago, I will give you my blessing. The door is open. Walang hard feelings. Totoo po. We will release you. But if you believe that this is where you will grow, I pray and I plead that you pray with us and that you work with us and that you cross over with us. Sama-sama, tulong-tulong po tayo sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Let us possess and conquer together. Amen. Ang ganda, di ba? Pack your bags. Iwanan na ang mga hindi na dapat dalhin this 2025, sama ng loob, galit, negative attitudes, habits. Conquer together. Sama mo yung kapatid mo. Kung mahina yung kapatid mo, tayo mo yung kapatid mo. Palakasin mo yung kapatid mo. Turuan natin, isama natin yung mga nasa baba, itaas natin sila. And let us support
God's vision. Amen? That is how we possess. At pag ginawa po natin yun, mga kapatid, makikita natin si Lord, He will do His part. He will bless us. He will multiply us. He will give us the land. At kung ano man yung pinapanalangin mo, I also pray that you will receive the fulfillment of the promise of God for you this 2025. So Lord, we thank you. And we believe, Lord, that this year is the year of possession. Panginoon, nananampalataya kami na yung mga matatagal na namin pinanghahawakan pangako noong mga nakaraang taon, this year, we will own it. We will possess it. We will see it come to pass. Makikita na namin with our very own eyes, may timeline na mangyayari na, this is it. This is it, Lord. And so help us, Lord, not to miss. Na wag naming ma-miss out yung ginagawa mo. Help us to pack our bags, to leave the old behind. Dalhin lang ang kailangan. Help us to help and lead others to conquer together. And let us, Lord, see the vision and support the vision that you have given our church. Pinagpapala ko po ang aking mga kapatid, Lord, para sa lahat ng mga naninikluhod at matagal lang naghihintay sa pangako. Claim it, kapatid. If you have a promise, it's your time to possess. Hindi ka na mauhula, hindi na question mark. But the Lord is saying, the waiting period has come to an end. You have waited long enough. It's time for you to move on and conquer. You are a conqueror, my child. You are an overcomer. You are a victor. But I pray that you will only listen to my voice and not listen to the lies of the enemy. Because I will show you how to conquer, when to conquer, who to conquer with, when. All the questions, I will reveal it to you because this is the year of clarity. So seek, ask, knock, listen, and I will speak. That is what the Lord is saying to us today. Hope from heaven. This is the year to listen because God is speaking. This is the year to let God lead and just follow. This is the year to ask God and to partner with God so you can possess what He has promised. Thank you, Father, for encouraging us today with your word. Salamat na patuloy mong pinapalakas ang aming pananampalataya, Lord. Mahirap man ang maghintay, but we know our waiting is never wasted. Our waiting is never in vain. When we wait upon the Lord, it is always worth the wait. And you reward those who diligently seek you. Para sa lahat ng mga hindi sumuko, hindi bumitaw, hindi tumalikod, this is your year, kapatid. This is your year. Go and conquer. Go and possess. And for our church, this is our year. This is the year to conquer. This is the year to possess. This is the year to occupy the land that the Lord is giving us. And so we submit, Lord, and we say yes. Kung saan mo man kami pinapapunta this 2025, we just say yes, Lord. Yes, Lord, we will go. We will go. We will obey. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, for the promise that we received today, and may it burn in our hearts, Lord. Huwag mo hayaang mamatay ang apoy ng expectation, ng pagiging excited namin for the fulfillment of the promise. Oh, we give you all the glory. We give you all the praise.